tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Isang taon na ang lumipas. Tahimik pa rin ang buhay ni Clara, pero iba na ang tibok ng puso niya. May bakas ng alaala. May sugat na hindi na dumudugo, pero hindi rin tuluyang gumaling. Hanggang sa isang araw, habang nasa faculty room, may tumawag sa kanyang pangalan. Clara. Paglingon niya, bumalik ang tibok ng puso niya. Si Rafael. Mas payat, mas tahimik, pero naroon pa rin ang titig na minsang nagpabago ng mundo niya. Bumalik ka, tanong ni Clara, pilit na pinipigilan ang emosyon. Hindi para guluhin ka kundi para humingi ng tawad. At para sabihin na malaya na ako. Tahimik. Walang gustong magsalita. Hanggang sa nag-anyaya si Rafael ng kape. At tulad ng dati, hindi siya tumanggi. Habang nagkakape, kinuwento ni Rafael ang totoo. Iniwan na siya ng kanyang asawa. Hindi raw niya pinaglaban dahil matagal na silang wala kahit nasa isang bubong. Natakot lang siyang manakit ng damdamin noon. Pero ngayong siya ang iniwan, doon niya na lamang mas masakit pala ang hindi mo sinubukang ipaglaban. Kung babalik ako sa'yo, Clara, hindi na ako takot. Pero tapat pa rin. Bawal pa rin, Raf. Hindi dahil may sabit ka kundi dahil ako, natutong matakot magmahal muli. Tumayo si Rafael. Lumapit. Pwede ba akong pumasok sa puso mong sinarado ko mismo? Kahit dahan-dahan. Tahimik si Clara. Ilang saglit bago siya sumagot. Dahan-dahan lang, Raf. Ayoko na ng sakit. Pero kung tapat ka, pwede nating subukan. Muli silang nagkayakap. Walang halik. Walang hubad. Pero mas malalim ang pagkakalapit ngayon, hindi dahil sa katawan, kundi sa pusong muling natutong umasa. At sa likod ng pananahimik ng gabi, may lihim silang binubuo. Hindi na sila mga taong tinutulak ng init. Ngayon, sila na ang mga taong itinulak ng panahon. Para bumalik. Para tumapat. At para mahalin sa tamang paraan.